Kumusta? Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Kevin Walding mula sa Rally for Jesus at sa pagkakataong ito ay tinatalakay ko ang Biblia ng talata sa talata na may layuning maging mas maliwanag ang mensahe nito. Ang aking ministeryo na tinawag ng Panginoon na Rally for Jesus ay simpleng nangangahulugang sama-sama tayong nagkakaisa at nagtutulungan para kay Jesus. Marabing sao ang nagtalo kung anining kanilang rawan, ngunit sa tingin ko, dapat tayong tumuon sa kung ano ang ating tunay na sinusuportahan at pinapahalagahan. Kaya kami na mga isinilang na muli ng mga Kristiyano sa pananampalataya inialay namin ng buong puso ang aming buhay kay Hesukristo at iyon ang dahilan kung bakit kami narito. Kami ay para kay Jesus. At tulad ng sinasabi ng mga kasulatan, ang mga nabubuhay ay hindi dapat mamuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay. Ay pinakuha ko kasama ni Kristo, gayunpaman, ako'y nabubuhay, ngunit hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang mundo aking buhay doon ngayon ay nakasalalay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng sarili niya. Narito kami para sa dahilan na iyon. Nais naming mamuhay para kay Jesus, gaya ng sinabi ni Pablo na si Kristo ang buhay. At dati tayong namuhay para sa ating sarili, ngunit ngayon na nalaman na natin ang biyaya ng Panginoon at ang Kanyang pag-ibig para sa atin, narito tayo upang ibahagi iyon sa iba. At nagayos ako ng kaunting pag-aaral na sa tingin ko ay magiging mabuti sa aking kaalaman at pag-unlad. Mukhang ito ay isang malaking issue na talagang pinag-uusapan sa mga araw na ito. Awan, alam mo, tuwing may mga tanong tayo tungkol sa iba't ibang bagay, pumupunta tayo sa mga kasulatan upang maghanap ng mga sagot. Alam mo, may iba't ibang tao na may iba't ibang opinyon at kwento, pero para sa amin na nais lang malaman kung ano ang sinabi ng Diyos, tumitingin kami sa mga kasulatan bilang aming autoridad. At alam mo, nakasaad ng malinaw sa kasulatan mismo, kung nais mong sumama sa akin para sa mga may Biblia, o kung gusto mo lamang, maaari mong tingnan ito at balikan ang transcript ng mensahe. Mayroong link doon kung saan maaari mong i-click ang transcript at makuha mo ang lahat ng mga talata ng Biblia ng madali at mabilis. Sa ganitong paraan, mas mapadali ang iyong pag-unawa at mas mapalalim ang iyong pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Kaya, nang walang anumang karagdagang usapan o paligoy-ligoy, titingnan natin ang mga kasulatan kasama ang tanong na dapat sagutin kung biblical ba talaga para sa mga babae na magkaroon ng makabuluhang papel sa pagtuturo sa mga lalaki sa loob ng simbahan at mga gawain nito. Alam mo, bilang isang kontratista, nagtatrabaho ako sa iba't ibang tahanan ng mga tao at nag-remodel kami ng mga banyo, kusina at sahig upang mapaganda ang kanilang mga espasyo. At minsan ay nakakasalubong ko ang mga tao na may mga katanungan sa buhay. Sila ay mga tao na Kristiyano. Mayroon silang iba't ibang ideya kaysa sa akin at palagi akong bukas, siyempre, para sa pagtutuwid. Taaring may bagay sa hindi ko blawadsin ay nang pwede akong matuto at mayroon din silang matututunan mula sa akin. Magandang makipag-usap sa mga kapwa mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya na may tanong. At alam mo, nakasaad sa kasulatan kung paano dapat harapin ang mga mahihirap na tanong sa buhay at ito ay nasa 2 Timoteo, mga taludtod 23 hanggang 26 at babasahin ko lang iyon. Iwasan ang mga hangal at walang katuturan na tanong. Kaya may mga tanong na nais mong iwasan, alam mo mga hangal na tanong na alam mong nagdudulot ng hidwaan. Maaari kang makipagtalo tungkol sa anumang bagay. Lahat ay sobrang opinyonado ngayon at ako mismo naging ganito na rin. Alam mo, minsan nagiging sobra ang tiwala mo sa sarili at dahil dito parang may katuturan ang mga naririnig mo. At dahil dito, alam mo minsan napapasok ka sa isang argumento na hindi mo talaga intensyong mangyari at hindi iyon ang layunin. Huwag tayong makipagtalo. Gusto nating mahalin ang mga tao. Minsan nagkakamali tayo ng daan. Ibig kong sabihin ako, naiinis ako kapag hindi ko dapat at humingi ako ng tawad sa Panginoon, pero ipinapakita sa atin ng Panginoon kung paano natin dapat ito harapin. Ang lingkod ng Panginoon ay di dapat makipagtalo. Huwag makipagtalo sa ibang tao. Labanan ito ng Espiritu. Ang talino mo ang magiging tagumpay. Ang Panginoon ang nagbubukas ng kanilang mga mata. Maging mahinahon, handang magturo at mapagpasensya sa lahat ng tao. Minsan mahirap yon. Gusto mong ipahayag ang nais mong sabihin. Sa kababaang loob, nagtuturo sa mga sumasalungat sa Kanya
kung sakaling bigyan sila ng Diyos ng pagsisisi upang makilala ang katotohanan at upang sila'y makabawi mula sa bitag ng dyablo na nahuli sila ayon sa kanyang kalooban. Kaya dito nakikita natin na ito ay isang espiritual na laban para sa mga kasinungalingan at katotohanan. Nalilito ang mga tao. Lahat tayo inalito. Alam mo, ayaw nating malinlang. Nais nating malaman ang totoo. Katotohanan ang nagbibigay ng kalayaan. Sabay ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya ito ang gagawin natin dito. Madaling hindi makipagsikap dahil ako ang nagtuturo, ngunit handa akong tumanggap ng mga tanong kung may nais magtanong. Muerto sin sa gate and BRA King or may kapadugnayan sa amin sa adminrallyforjesus.com o kay Kevin sa kevinorallyforjesus.com. Masaya kaming makabalik sa iyo na may biblikal na sagot sa abot ng aming makakaya. Ang ating susunod na hakbang ay gamitin ang mga kasulatan bilang ating autoridad. Sa 2 Timoteo 3:16, binanggit na ang lahat ng kasulatan ay inspirasyon ng Diyos at may mahalagang papel sa doktrina, pagtutuwid, pagkukumpuni at pagtuturo sa katuwiran. Layunin nito na ang tao ng Diyos ay maging ganap at handa para sa lahat ng mabuting gawa. Ang kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos. Ang mga banal na tao ay ininspira upang isulat ang mga salita ng Diyos nang walang dagdag o bawas. Alam natin na ito ay salita ng Diyos dahil ito ay nagkakaisa. May 60 kites na iba't ibang may akda mula sa iba't ibang kontinente at sa iba't ibang panahon, at lahat ito ay nag-uugnay at tumuturo sa isang sentrong tauhan, at iyon ay si Jesus ang Mesyas, ang anak ng buhay na Diyos. Siya ang aming tagapagligtas at lumikha. Mahal niya kami, namatay sa krus para sa amin at ibinuhos ang kanyang dugo upang linisin ang ating mga kasalanan, muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw mula sa libingan. Kaya't una sa lahat, nais naming hikayatin ang mga hindi Kristiyano na nakikinig dito. Maaaring dahil mong foreign Kristiyano sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo. Sa kanyang sakripisyo, siya ay magpapatawad sa iyong mga kasalanan at lilinisin ka mula sa lahat ng hindi katuwiran ayon sa Biblia. At alam mo, maaaring magandang ideya na tanggapin ang Panginoon bago tayo magsimula sa pag-aaral na ito o muling italaga ang iyong buhay kay Jesus upang magkaroon ka ng pag-unawa na nagmumula sa Panginoon. Sinasabi ng Biblia na ang natural na tao ay hindi makakatanggap ng mga bagay ng Diyos dahil ito ay kalokohan sa Kanya, ngunit ang espiritual na tao, ang isinilang na muli, ay makakaunawa sa mga bagay ng Espiritu. Kaya alam mo, kung hindi ka isinilang na muli at nais mong maging ganon o nais mong muling italaga ang iyong buhay sa Panginoon, bakit hindi tayo magsimula sa isang panalangin? Maaari po na ito gawin ng ngayon. Kaya talagang alam mo, magkakaroon tayo ng magandang panahon ng pakikisama at pag-unawa sa sinasabi ng Diyos. Kaya't magdasal tayo. Ama, may alag pasalamat sa isyo para sa isipang araw na ibinigay mo sa amin. Sinasabi mo sa iyong salita na ang aming hininga ay nasa iyong kamay. Kaya ng Panginoon ay sinasabing humingi na tulungan mo kaming maunawaan ang iyong salita, sapagkat kung wala ka, wala kaming magagawa. Ikaw ang nagbubukas sa aming isipan at nagbibigay ng karunungan. At para sa mga tao na hindi ka kilala, o Panginoon, taimtim kong hinihiling na makilala kanila ng lubusan. Ang Faradam Paratalis nagmumulay sa pakikinig sa salita ng Diyos. At kung nais mong ialay ang iyong buhay kay Kristo, bakit hindi ka manalangin kasama ko o nais mong muling ialay? Salamat, Panginoon, sa iyong pagkamatay sa krus para sa aking mga kasalanan at muling pagkabuhay para sa katuwiran. Hinihiling ko na patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at tulungan akong sumunod sa iyo mula sa araw na ito. At tulungan akong maunawaan ang iyong salita at makilala ka ng mas mabuti sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, hinihiling namin ang iyong tulong. Mahat Fedalamin at tagpapasalamat na sa bayo ni ginawa para sa amin. Iniaalay namin ang pag-aaral na ito sa iyo at hinihiling ang iyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus kami ay nanalangin. Amen. Amen. Maligayang pagdating sa pamilya. Kung tinanggap mo si Jesucristo, sinasabi ng Biblia, kung ang sinuman ay nasa Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na at ang lahat ng bagay ay naging bago.
kaya't ito ay magiging bago para sa iyo ang unang pag-aaral ng Biblia at titingnan natin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae, ang mga pagkakaibang nilikha ng Diyos dahil nilikha niya tayong lahat na lalaki at babae. At tulad ng nabanggit natin kanina tungkol sa inspirasyon ng kasulatan na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, napansin natin na nang narito si Jesus sa Mateo Kabanata 4:4, siya ay sumagot at nagsabi na susulat, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya't nakikita natin dito na nang tinutukso si Jesus ng diablo sa kanyang tukso sa disyerto, siya ay tumugon sa pamamagitan ng nasusulat. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na dapat nating maunawaan. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, mas matalas kaysa sa tabak na may 2 talim, at ito'y naghahati ng mga kasukasuan at buto at nag-iimbestiga ng mga saloobin at layunin ng puso. Ang buyo ng salkudos via di hespos ni mabors. Ngunit ayon sa Biblia, ito'y mapanlinlang at masama. Sino ang nakakaalam? Panginoon sumusuri sa mga puso, kaya na alam mo maaaring hindi natin alam kung gaano tayo kasama o kung gaano, alam mo nabasa ko lang ngayong umaga, ingatan mo ang iyong lingkod mula sa mga mapaghimagsik na kasalanan, walang kapangyarihan sa akin. Maging matuwid ako at walang sala mula sa pagsalangsang, Panginoon, naway maging katanggap-tanggap sa iyo ang mga salita ng aking bibig at pagninilay ng aking puso. Kaya't umaasa tayo sa Panginoon na palaging tumulong sa atin dahil hindi natin alam ang ating mga sarili. Ngunit malalaman mo kapag sumigaw ka sa isang tao na hindi ako kasing pasensyoso gaya ng akala ko dati. Alam mo, pinaalalahanan ka ng Panginoon, hindi ka kasing galing. Sumang-ayon ka sa Panginoon, sige Panginoon, pero hindi ako. Alam mo na yan. Pero akala ko sa wakas nakuha ko na iyon. At kaya hindi. Wala tayong nakuha. Kailangan mo lang manatiling mapagpakumbaba at umasa sa Panginoon ng may buong pananampalataya para sa tagumpay. Sa tulong ni Kristo, magagawa ko ang lahat ng bagay na aking pinapangarap at ninanais. Patawarin mo ako kung mag-iiba ako sa iba't ibang talata na sumasagi sa isip ko. Gusto ko lang ang salita ng Diyos at alam mo malamang na susubukan kong maglagay ng sobra-sobrang impormasyon sa limitadong oras na ito. Maaaring kailanganin kong hatiin ang masusing pag-aaral na ito sa 2 o 3 mensahe upang ito ay maging mas malinaw at madaling maunawaan, pero susubukan nating makuha ang pinakamarami at sana hindi ito masyadong marami upang hindi tayo mahirapan sa pagsunod. Alam ko na ngayon ay ayaw ng mga tao makinig sa mensahe kung ito ay higit sa alam mo 2 hanggang 15 minuto. Kaya pero para sa mga nagnanais lang malaman kung ano ang sinabi ng Diyos, magpapatuloy tayo. Tingnan natin ang Genesis 2:15 hanggang 24. At kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay siya sa hardin ng Eden upang alagaan ito. Ang Panginoong Diyos ay inutusan ang tao na kumain mula sa bawat puno ng hardin ng walang kapantay. Huwag kang kumain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sa araw na ikaw ay kakainin nito, tiyak na mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Gagawa ako ng angkop na katulong para sa kanya. At mula sa lupa, nilikha ng Panginoong Diyos ang bawat hayop sa parang at bawat ibon sa himpapawid at dinala ang mga ito kay Adan upang makita kung ano ang tatawagin niya. At anuman ay ang ipinangalan ni Adan sa bawat nilalang, iyon na ang magiging pangalan nito. At nagbigay si Adan ng mga pangalan sa lahat ng hayop at sa mga ibon ng himpapawid at sa bawat hayop sa parang, ngunit para kay Adan, walang natagpo ang angkop na katulong para sa kanya. Ang Panginoong Diyos ay nagdulot ng malalim na pagtulog kay Adan, kumuha ng isa sa kanyang mga tadyang at isinara ang laman sa halip nito. Ang Panginoong Diyos ay kumuha ng tadyang mula sa tao upang lumikha ng isang babae at dinala ito kay Adan. At sinabi ni Adan, ito ngayon ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae dahil siya ay kinuha mula sa lalaki noong sinimula. Kaya't ang isang lalaki ay iiwan ang kanyang ama at ina at makikisama ng buong puso sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman na magkakasama.
Musing dagmaran darawag at alamoy sila ay naging isa. Kaya na magpapatuloy tayo kung titingnan natin ang Genesis 1:27-28. Kaya't nilikha ng ating Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos siya nilikha, lalaki at babae siya ay nilikha ng magkasanib. At pinagpala sila ng Diyos at sinabi sa kanila, magbunga at dumami at punuin ang lupa at sakupin ito at magkaroon ng kapangyarihan sa mga isda ng dagat at sa mga ibon ng himpapawid at sa bawat nilalang na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kaya nakikita natin dito ang kaayusang biblikal. Nilikha ng Diyos ang lalaki, pagkatapos ay nilikha niya ang babae, ang tadyang ng lalaki at ibinalik silang magkasama at ang lalaki ay sumasama sa kanyang asawa at ang dalawa ay nagiging isa. At alam mo, nakita ng Diyos na nag-iisa si Adam. Mayroon siyang lahat ng mga hayop na kanyang pinangalanan at sila ay may kapariha. Kaya nakita ng Diyos na kailangan ni Adam ng tulong at isang tapat na kasama sa buhay niya. At kaya, narito tayo ngayon bilang resulta ng mga kahangahangang gawain ng Diyos sa ating buhay. Kaya ginawa ito ng Diyos sa ganitong paraan. Maaari naman sana niyang ginawa ito sa ibang paraan. Maaari niyang nilikha ang babae muna at pagkatapos ang lalaki. Pero alam mo, hindi maganda na mag-isip ng lahat ng ito. Tatanggapin na lang natin kung ano ang ginawa ng Diyos dahil dito tayo nagkakaroon ng problema. Kapag nagsimula tayong magbago o sa halip kapag ang Satanas na siyang manlilinlang ay nagbago, kanyang binabaluktot ang mga sinabi ng Diyos sa ibang bagay na hindi totoo. At kung paniniwalaan natin ang kasinungalingang iyon, tayo ay nasa kasalanan. Ang impyerno at kasalanan ay pagkakamali. Nawawala tayo sa layunin ng kung ano ang orihinal na nilayon ng Diyos sa kanyang nilikha at plano para sa atin. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, kawalang pag-asa at pagkawasak na makikita sa ating mundo ngayon. Kaya't magpapatuloy tayo sa ating mga layunin. Roma 2:11, sapagkat walang pinipiling tao ang Diyos. Kawikaan 28:21, mahalagi ang paggalang sa tao, sapagkat para lamang sa isang maliit na piraso ng tinapay, ang taong iyon ay nagkasala. Kaya nakikita natin na walang pinipiling tao. Tayo ay pantay-pantay. Ang Diyos ay lumikha ng lalaki at babae ng pantay. Tayo ay nilikha sa iba't ibang panahon at may iba't ibang tungkulin. At syempre, susubukan ni Satanas na baluktutin ang katotohanan na iyon upang malito tayo at ilihis tayo sa ating mahalagang relasyon sa Panginoon. Kaya't hindi natin alam ang katotohanan at tayo, alam mo, ay gumagawa ng ibang bagay kaysa sa itinuro ng Diyos sa kanyang salita. Kaya pupunta tayo dito sa aklat ng Exodo mula sa Kabanata 4, talata 24 hanggang 26. At nangyari sa dulo na sinalubong siya ng Panginoon at sinubukang patayin siya. Kaya't kinuha ni Zipporah ang isang matalim na bato at tinanggal ang balat ng kanyang anak at itinapon ito sa kanyang mga paa at sinabi, tiyak na isang madugong asawa ka sa akin. Kaya't siya ay pinakawalan. Sabi niya, isang madugong asawa ka dahil sa pagtutuli. Makikita natin dito muli na ito ay talagang tungkol sa pagtawag ng Diyos kay Moises upang tuparin ang mahalagang misyon na ito para sa kanyang anak. Kaya siya ay kasal kay Zipporah, isang Midianita na anak ni Jethro ang pari. Nang tumakas si Moises mula sa Ehipto, siya ay, alam mo, kung nais mong magsaliksik tungkol dito, tumakas siya patungong Midian. Doon niya nakilala ang kanyang asawa, si Zipporah, at pinakasalan siya. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Ang Diyos, alam mo, itinatag ang mahalagang ritual na ito ng pagtutuli, ngunit nagpasya siya sa kung anong dahilan na hindi ito gawin sa kanyang anak. Wala lang yung mga dahilan sa Biblia. Alam mo, may mga nag-iisip at nagsasabi na, well, alam mo, ayaw niyang makipagtalo sa kanyang asawa tungkol dito dahil ayaw niyang magalit ito. Ngunit tila nagdulot ito sa kanya ng problema dahil sinabi ng Diyos na gawin ito, hindi niya ito ginawa. At kaya alam mo, ang Panginoon na ating sinasamba ay handang alisin siya sa ating mga problema. Alam mo, at pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ni Zipporah ang isang matalim na bato at tinuli ang bata dahil nakita niyang nasa malaking problema si Moises na nanganganib. Miyas to ay isang magandang waral para di ay nagsalaki din.
Dapat tayong sumunod sa Diyos upang maiwasan ang mga kahihinatnan ng pagsuway. Woman, ay masiwalala sa sinasabi ng iyong asawa. Makinig ka sa sinasabi ng iyong asawa. Kadalasan, hindi sinasabi ng mga babae ang mabuting payo at minsan hindi rin nila ito nasusunod. Dapat mong alamin ang sinasabi ng Diyos para sa iyo dahil bilang pinuno ng tahanan, pananagutin ka niya. Kaya kinakailangan mong manguna at maging halimbawa. Ng mga babae ay ginawa silang tumulong sa atin sa proyektong ito. At sama-sama bilang isang nagkakaisang koponan, masigasig nating sinusundan si Hesukristo sa ating pananampalataya. Sinusundan natin ang Panginoon. At nilikha niya tayo upang sambahin siya, upang makipag-ugnayan sa Kanya. Ngunit may iba't ibang tungkulin. Nilikha ng Diyos ang babae, ngunit hindi para sa tungkuling iyon. At ang paraan upang malaman natin ito ay dahil sa sinabi ng Diyos sa Kanyang mga mensahe. Tama ba? Kaya ipagpatuloy natin. Tingnan natin kung totoo ito. Unang Pedro mula 1 hanggang 7. Dapat ang mga asawang babae ay sumunod sa kanilang mga asawa upang ang mga hindi naniniwala ay manalo sa pamamagitan ng kanilang magandang asal at dalisay na pag-uugali. Ang kanilang kagandahan ay hindi dapat nasa panlabas na anyo, tulad ng pag-aayos ng buhok o pagsusuot ng alahas, kundi sa nakatagong tao ng puso at sa hindi nasisirang kagandahan ng maamo at tahimik na espiritu na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sa nakaraan, ang mga bandal sa babae na nagtitiwala sa Diyos ay nagpakita ng pagsunod sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah na sumunod kay Abraham bilang Panginoon, kayo'y mga anak niya habang gumagawa ng mabuti at di natatakot sa panggugulat. Mga asawang lalaki, makisama kayo sa inyong mga asawa ayon sa kaalaman at igalang sila bilang mas mahina na sisidlan dahil sila ay tagapagmana ng biyaya ng buhay. Sa ganitong paraan, hindi mapipigilan ang inyong mga panalangin. Narito ang ating makikita ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga babae at mga lalaki ayon sa kasulatan. Dapat nating sundin ang mga utos ng Diyos. Tama? Siyempre, kung susundin natin ang ibang salin o ibang autoridad para sa ating pamumuhay, di sundin na lang iyon. Ngunit kung nais mong malaman kung ano talaga ang sinabi ng Diyos, sinabi niya na ang mga babae ay hindi dapat manamit sa paraang makatawag pansin sa kanilang sarili na nagsusuot ng damit na labis na mapansin o nakakaakit. Sa halip ay dapat silang magsuot ng mga damit na nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao at kabutihan. Siyempre, tiyak na nais mong magmukhang maganda at nais mo ring maging presentable at kaakit-akit sa lahat ng pagkakataon. Naiintindihan ko yon, alam mo ayaw mong magmukhang magulo, ngunit hindi ko iniisip na sinasabi ng kasulatan ito dito. Sa tingin ko sinasabi lang nito na huwag manamit sa paraang mapangakit. Alam mo, nag-uudyok ito ng mga sexual na pagnanasa, more than bading okay para sa biyawes ways from sibing kauton, ngunit hindi ito mabutin para sa ibang mga lalaki na naroroon. Lahat ng lalaki ay pareho, alam mo. Alam mo, sobrang forma mo, alam mo, pupunta ka sa beach, alam mo, at sinusubukan mong ipakita ang iyong katawan. At alam mo, ito ay tungkol sa panloob na tao. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Ang pangunahing alalahanin mo ay ayaw kong makapagpatisod ng sino man. Ang parans ng pananamit ng mga tao ngayon ay para lang gawin iyon. Ito ay nakatuon sa pagnanasa ng laman, tama, at kaya ayaw natin gawin iyon. Ayon sa kasulatan dito, sinasabi sa atin ang mga banal na babae na nag-aalaga sa kanilang mga sarili sa ilalim ng kanilang mga asawa at may mapagpakumbabang espiritu. Alam mo, bilang isang maliwanag na tala sa kalangitan, iyon ang talagang humatak sa akin sa aking mahal na asawa. Dahil hindi siya nagbihis sa paraang sinusubukan niyang pasiglahin ang isang lalaki sa ganoong paraan. Sa katunayan, sa totoo lang, hindi siya talagang interesado sa mga bagay sa mundo, kundi ang mas lalim na relasyon niya sa Panginoon na siyang nagbibigay sa kanya ng tunay na kahulugan. Siya ay mapagpakumbaba, siya ay tahimik. Mahilig siya sa Panginoon at nakikita ko ang kanyang buhay. Wow, ang batang ito ay misyonaryo para sa mga mahihirap at sumama ako sa kanyang biyahe upang makita kung paano niya ginagamit ang kanyang kakayahan sa paglilingkod sa Panginoon. At siya ay talagang palakaibigan at napakamabait at labis kong iginagalang iyon. Alam mo ba? Ginagalang ko iyon ng higit pa kaysa sa iba pang mga babae
Kapag ako'y mag-aasawa, nais kong mahal ng aking asawa ang Panginoon dahil hindi siya makapagmamahal kung hindi. Alam mo, dahil ang Panginoon ay higit na dakila kaysa sa atin, kaya't sinasabi sa atin ng ating Panginoon kung gaano talaga siya kahalaga at ang mga babae tulad niya ay talagang mahalaga at may espesyal na halaga sa Kanya. Alam mo, ang pangunahing focus nila sa lahat ng oras ay ang tunay na kaluguran ng Panginoon. At kung iyon ay nakakalugod sa iyo o hindi, wala silang totoong pakialam doon. Kailangan mong igalang ito, pero sumiralay, iyang paginahing layo din, hindi ang kaluguran ng Panginoon. Kung di mo mahal ang Panginoon, paano mo mamahalin ang asawa, makisama sa mga aswang lalaki ayon sa kaalaman at bigyan sila ng karangalan. Nandiyan kabilang kanyang tagapagtanggol, kanyang tagapagbigay, at alam mo, kailangan mong ipakita sa kanya ang karangalan at respeto. Alam mo, sabi ng asawa ko, nag-excuse ka na nakalimutan mong buksan ang pinto o hilahin ang upuan ko, at sabi ko, oo, tama ka. Binuksan ko ang pinto para sa kanya. Kinarangalan ko siya, respeto ko sa kanya. Hindi siya dapat magutos sa akin. Alam ko minsan nakakalimutan ko ang mga mahalagang bagay, pero hindi dahil ayaw ko kasi mahal na mahal ko ang asawa ko. Biyaya siya mula sa Panginoon para sa akin. Kailangan kong tulungan siya, salamat sa Diyos. Kaya sige, narito na tayo. Maging mga tagapagmana ng magkasama. Ay turay ito yung bagay na sama-sama. Hindi kita kailangan, alam mo. Hindi kailangan kita, pinagsama tayo ng Diyos. Alam mo, mas alam niya. Alam niya ang aking mga pangangailangan ng mas mabuti. Hiyubay hadlangan ang iyong mga panalangin. Alam mo, kung hindi ka makakasundo sa iyong pinakamamahal na relasyon dito sa lupa, paano magiging hadlang ang iyong mga panalangin? Sinasabi nga na huwag magngalit at magpakaubos sa isa't isa at huwag magtalo. Sa halip, dapat ninyong mahalin ang isa't isa ng taos puso at may pag-unawa sa kabila ng mga pagsubok. Sinabi ni Jesus ay, kung mahal mo ako at sundin mo ang aking mga utos, ito ang utos ko na mahalin ninyo ang isa't isa. Kaya, kung hindi mo kayang mahalin sa relasyong iyon na inilagay sa iyo ng Diyos, talagang nakatakdang mabigo ka sa iba pang relasyon. Kaya talagang dito talaga nagsimula ang Diyos sa kanyang asawa at asawang lalaki. Kaya't ating suriin ngayon ang ilan sa mga makapangyarihang biblikal na papel na ibinigay ng Diyos sa mga babae na may espesyal na misyon. Mga hukom, manugal, kung nais pong buksan ang iyong mga Biblia sa mga taludtod 5-10. At si Deborah, isang propetisa, asawa ni Laphoth, Lapuedoth, siya ang humatol sa Israel sa panahong iyon at siya ay nanirahan sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah sa pagitan ng Ramah at Bethel at bundok Ephraim. Hing Moladok ng Israel ay humingi ng paghuhusga sa kanya. Natalie, patawad kung hindi ko tama ang bigkas ng mga salita. Sinabi sa kanya na inutusan ng Panginoon ang Diyos ng Israel na pumunta sa bundok Tabor at dalhin ang 10,000 kalalakihan mula sa Naphtali at Zebulun. At dadalhin ko sa iyo ang kapitan ng hukbo ni Jabin na ang pangalan ay Sisera, kasama ang kanyang maraming karo at napakaraming tao, at ibibigay ko siya sa iyong kamay. Si Barak ay nagsabi na sasama siya lamang kung ang kasama niya ay pupunta rin, kung hindi, hindi siya aalis. At sinabi niya, tiyak na susunod ako sa iyo. Ang paglalakbay mo ay hindi para sa iyong karangalan, kundi ibibigay ng Panginoon si Sisera sa isang babae. Si Deborah ay sumama kay Barak sa Kadesh, kung saan tinawag ni Barak ang mga lalaking Zebulun at Naphtali. Pumunta sila kasama ang 10,000 lalaki at si Deborah ay umakyat kasama niya. Kaya't makikita natin dito, ibinigay ng Diyos ang tungkulin ng isang hukom. Siya ang humatol sa Israel kasama si Deborah, isang matapang na babae. Ngunit makikita natin na malinaw na ibinigay ng Diyos ang mahalagang tungkulin kay Barak na maging leader upang matiyak na talunin ang mga kaaway ng Israel at maipagtanggol ang kanilang bayan at pananampalataya. At sa halip na sabihin ni Barak na ayos lang ito, salita ng Panginoon ay nakuha mo. Naniniwala akong ito ang salita ng Panginoon, kaya't aakyat ako at susundin ang Diyos. Nilagyan niya ng sariling kondisyon. Sinabi niya, kung susunod ka, susunod ako. Ngunit kung hindi ka susunod, hindi ako susunod. Idinagdag iyon ni Barak, hindi sinabi ng Diyos. At siya ay sumagot, ayos, susunod ako, ngunit hindi mo makukuha ang karangalan bilang isang lalaki
na ginagawa ang dapat mong gawin dahil idinagdag mo ang tungkulin na kailangan mo akong sumama. At kaya, alam mo, nakakuha siya ng pangalawang pagpapala, alam mo, pinahintulutan ito ng Diyos sa kanyang pahintulot na kalooban. Halil ito ang kanyang perpektong kalooban, ngunit ito ay kanyang pahintulot na kalooban at pinapayagan ng Diyos ang mga bagay at alam mo, ngunit hindi mo makukuha ang pagpapala ng paggawa nito sa paraang talagang nais ng Diyos na pagpalain ka at gawin ito ng tama. Daw mo'y talagang nasira niya ang magandang larawan dito ng mga lalaki bilang mga leader at ayaw ni Deborah sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang leader. Sa kanyang posisyon na ibinigay ng Diyos, hindi siya tumanggi, ngunit nagpasya pa rin siyang sumama. Nakakatuwang isipin na may mga kababaihan na ginagamit ang halimbawa ni Deborah upang ipagtanggol ang pagiging leader. Ipinapakita nito ang isang kawili-wiling pagkakaiba sa kanilang pananaw sa liderato at sa utos ng Diyos. Oo, siya nga, alam mo, ngunit ginawa niya ito sa kanyang papel ng maayos, ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kinuha ang kanyang papel. Hindi pa rin niya kinuha ang papel ni Barak sa proyekto, siya ay naging suporta lamang sa kanyang papel, ngunit alam mo, kawili-wili talaga na nandyan ang mga papel. Alam mo, dahil maraming may mga pasabog na ideya. Kaya gusto kong ituro iyon. At dito makikita natin at isang tiyak na Hudyo na nagngangalang Apolos at sinasabi sa mga gawa 18:24 hanggang 26. Isang matalinong Hudyo na nagngangalang Apolos mula sa Alexandria ang dumating sa Efeso. Ang taong ito ay itinuro sa daan ng Panginoon at masigasig na nagturo ng mga bagay ng Diyos, alam lamang ang bautismo ni Juan. At siya ay nagsimulang magsalita ng may tapang sa sinagoga na nang marinig ni na Aquila at Priscilla, dinala nila siya at ipinaliwanag sa kanya ang daan ng Diyos ng mas perpekto. Kaya nakikita natin dito ang isang mahusay na halimbawa kung paano dapat magtulungan ang mga lalaki at babae. Si Apolos ay isang masigasig na guro na nagtuturo tungkol sa mga kasulatan, ngunit hindi niya alam ang lahat. Narinig ni na Priscilla at Aquila si Apolos at nais nilang hikayatin siya at ipaliwanag ang ilang bagay tungkol sa kasulatan na hindi niya alam. Kaya nakikita natin ang isang mag-asawa na nagbabahagi ng kanilang mga pananaw sa isang guro na kailangang itaas sa susunod na antas ng kanyang kaalaman at kakayahan. Kumbaga, hindi siya nakakaunawa ng ilang bagay, kaya't sinasabi ng bakal ay nagpapatalas ng bakal. At imiyaber, Allah sa nagbigay ng payo ay ginagawa nila ito ng laikas ma. Kaya alam mo, yun ang sinasabi ng Biblia sa mga tao, di ba? Kaya gusto kong ipahayag yun. Una, may mga tungkulin ang mga lalaki at babae, at alam mo may iba't ibang tungkulin ang mga babae kumpara sa mga lalaki, at minsan ay nagbabahagi sila sa isang individual na paraan tulad ng isang asawang lalaki at babae na maaaring makita ang isang guro na nagmamahal sa Panginoon at sinasabi nila, alam mo ba ito? Oh, hindi ko alam yon. Makakatulong ito sa iyo upang maging mas mabuting guro. Yang matalinong tao ay nakikinig sa aral, alam mo mamahalin kanya dahil dito. Kaya nais ko lamang ipahayag iyon bilang isang magandang punto na dapat talagang isaalang-alang din. Na ngayon dito sa mga bilang 31 hanggang 16 sinasabi, at nagsalita si Moises sa mga pinuno ng mga tribo tungkol sa mga anak ng Israel na sinasabi, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Kung ang isang lalaki ay mangako sa Panginoon o manumpa ng panata, dapat niyang panindigan ang kanyang salita. Dapat niyang gawin ayon sa lahat ng lumalabas sa kanyang bibig. Dapat panatilihin ng lalaki ang kanyang salita. Alam mo, kung ang isang babae ay mangako sa Panginoon at itali ang kanyang sarili sa isang kasunduan habang nasa bahay ng kanyang ama, at kung ang kanyang ama ay manahimik tungkol dito, ang lahat ng kanyang pangako at kasunduan ay mananatili. Ngunit kung hindi pahintulutan ng kanyang ama ang araw ng kanyang pagdinig, mawawala ang mga pangako at kasunduan na kanyang nilagdaan. Patawarin siya ng Panginoon dahil sa hindi pahintulot ng ama. Kung may asawa siya nang siya ay nanumpa
at ang asawa niya'y narinig ito at tahimik na tinanggap, mananatili ang kanyang mga panata. Kung tinanggihan ng kanyang asawa ang kanyang sinabi, siya ay gagawa ng panata na kanyang ipinahayag. Ang lahat ng kanyang sinoy ay walang bisa kahit na nagbuhat ito ng kanyang kaluluwa. Yang Panginoon ay magpapatawad sa kanya. Ngunit ang mga panata ng balo at ng kanyang inihiwalay ay mananatili laban sa kanya. Kung ang isang babae ay nanumpa sa kanyang asawa at narinig ito ng asawa ngunit hindi siya tinanggihan, ang lahat ng kanyang panata at kasunduan ay mananatili. Kung ang asawa ay pinawalang bisa ang mga panata sa araw na narinig ito, ang anumang nabanggit tungkol sa kanyang mga panata o kasunduan ay hindi mananatili. Pinawalang bisa ng kanyang asawa ang mga ito at patatawarin siya ng Panginoon. Bawat panata at bawat nakatali na sumpa upang pahirapan ang kaluluwa, ang kanyang asawa ay maaaring itaguyod ito o ang kanyang asawa ay maaaring pawalang bisa ito. Kung ang kanyang asawa ay hindi na makikipag-usap, pinapanindigan niya ang lahat ng kanyang mga panata at kasunduan. Siya ay tumahimik nang marinig ang mga ito at kinatigan niya. Kung siya ay pawawalang bisa ang mga ito matapos marinig, siya ay mananagot sa kanyang kasalanan. Ito ang mga kautusan ng Panginoon kay Moises na nag-uugnay sa relasyon ng lalaki at asawa at ng ama at anak na babae habang siya ay bata pa sa tahanan ng ama. Kaya't kawili-wiling punto ng pamumuno na ang lalaki ay maaaring gumawa ng isang panata at ito ay mananatili, alam mo, hindi maaaring tanggihan ito ng kanyang asawa. Kung ang asawa ay gumawa ng hangal na panata, ang partner ay may karapatan na makialam at sabihin na hindi ito gagawin. Hindi siya kailangang sumunod sa pangako na ginawa niya sa iyo dahil ibinenta mo siya. Alam mo, isang kotse para sa $20,000 nang ang kotse ay nagkakahalaga lamang ng $10,000. Malandolo, pinilit mo siya at sa huli hindi siya pumayag. Hindi natin ito gagawin. Noong mga araw na iyon, sa lumang tipa ng kasaysayan, pwedeng gawin ng mga asawa ang bagay na yan. Mga ama, pwede rin gawin yan. At dapat ganito pa rin hanggang sa kasalukuyan dahil talagang sinasabi nito na ito ang iniutos ng Panginoon sa atin. Kaya't nalihis na tayo mula dito sa lugar na ito ngayon. Nawawala tayo sa mga tradisyonal na tungkulin ng lalaki at babae at nagtakda ng sariling alituntunin. Medyo ngunit ito ay para protektahan ang mga babae. Ito ay upang ipakita na ang mga lalaki ang namumuno sa pamilya at sila ay may kakayahang protektahan ang kanilang mga asawa at mahal sa buhay. Sila ay nagproprotekta, alam mo, kahit na alam mo kung siya ay gumawa ng isang bagay na labag sa mga nais at utos ng Diyos na dapat niyang sundin, pwedeng protektahan ng lalaki na ito ang kanyang sarili mula sa mga panganib o masamang epekto na dulot ng kanyang mga desisyon o aksyon. Alam mo, naiisip ko si Sarah nang siya ay sumunod kay Abraham sa kanyang paglalakbay at sinabi ni Abraham sa kanya, alam mo, sabihin mong ikaw ay kapatid ko. Ikaw ay aking kapatid, hindi ko siya kapatid o asawa. Dahil natatakot siya na siya ay napakaganda na ang hari ay papatayin siya at kukunin siya, alam mo, nang pumasok siya sa lugar na ito. At siya ay lubos na sumunod sa mga sinabi ni Abraham na may paggalang at pagtitiwala. Huwag mong hikayatin ang iyong sarili na magsinungaling sa iyong asawa dahil may pananagutan ka sa salita ng Diyos. Kung siya ay nagsasabi sa iyo na gumawa ng isang bagay na salungat sa mga turo at utos ng Diyos, dapat mong ipahayag ang katotohanan ng may tapang, ngunit ipinapakita nito na, alam mo, dapat nating igalang ang mga autoridad na itinatalaga sa atin hanggat ang sinasabi nila ay ayon sa mga prinsipyo at katuruan na itinataguyod ng Diyos. Kaya wala talagang dahilan dito para sabihin na, well, alam mo, nagkamali ako at sinabi ng aking asawa na hindi, mali iyon dahil may mga bagay tayong dapat tanggapin at ituwid. Kaya na ngayon siya ang magdadala ng kasalanan dahil alam mo, pinayagan niya akong gawin ito sa kanyang kaalaman at pahintulot. Hindi, sa isang paraan, siya ang magdadala ng kasalanan dahil sa ginawa niya.
Sumang-ayon siya, katulad ng nangyari sa hardin ng Eden kina Adan at Eva. Alam mo, kumain si Eva mula sa masarap na puno at ibinigay niya ang matamis na prutas kay Adan at kumain din siya ng sabik. Dahil dito siya ay nagkasala, ngunit maari sana siyang nakialam at malinaw na sinabi, hindi, ito ang utos at sinabi ng Diyos sa atin. Niyo at hindi student dangers. Kaya hindi tayo mag-iisip ng labis, ngunit ito ay isang kawili-wiling biblical na punto na ginagawa ng Diyos dito na ang lalaki ang ulo ng tahanan. At kung tayo ay lalalim pa sa ating pag-unawa, makikita natin, alam mo na sinasabi rin dito sa unang sulat ni Korinto, 11:13. Ngunit nais kong malaman mo na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang ulo ng babae ay ang lalaki at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Lahat tayo ay may mga taong may autoridad sa atin. Diyos ay nagbigay ng autoridad. Ang hindi natin pagnanais sa isang autoridad ay hindi dahilan para mawala ito. Ang kanilang presensya ay nananatili kahit na tayo'y hindi sumasang-ayon o nagkakamali sila. Hindi natin karapatan na alisin sila sa kanilang mga posisyon. Tanging Diyos ang makakagawa nito gaya kay Saul. Alam mo, hindi hinawakan ni Haring David ang inihirang ng Panginoon kahit na siya ay talagang nalihis sa landas ng utos ng Diyos. Naghintay siya sa Panginoon na alisin ang taong iginagalang niya sa posisyon. Alam mo, ay talagang maraming kwento sa mga kasulatan na sumusuporta dito. Alam mo, si Abigail ay kasal sa isang lalaki. Ang pangalan niya ay literal na nangangahulugang hangal, Nabal, pero hindi niya basta kinuha ang kanyang posisyon at nilampasan siya. Naghintay siya sa Panginoon at tinugunan ito ng Diyos. Ang mga autoridad, mabuti man o masama, ay itinatag ng Diyos para sa isang layunin. Dapat tayong manalangin para sa kanila na makagawa ng matalinong desisyon. Dapat ang mga namumuno ay makatarungan at may takot sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nasa posisyon ng autoridad, nais mong gamitin ito ng wasto upang maglingkod sa mga tao, hindi upang mangapi sa kanila. Kaya, mahirap para sa mga tao na, alam mo, tanggapin ka, lalo na kung ikaw ay bastos at walang galang sa madaling salita. Alam mo, dahil lamang sa mayroon kang mataas na posisyon, hindi ito nangangahulugan na maaari mong apihin ang mga tao, at tandaan mo, malamang na aalisin ka ng Diyos sa iyong posisyon kung patuloy mo itong gagawin. Kaya tayong lahat ay hindi perpekto kahit na tayo ay nasa posisyon ng autoridad o hindi. Lahat tayo ay may antas ng autoridad sa isang bagay, ngunit nais natin itong gawin na kumakatawan sa Panginoon. At kaya siya meron tayong isang kawili-wiling punto dito sa mga numero na tiyak na mapapansin. Kaya sa tingin ko dito na tayo titigil sa mga numero 31 hanggang 16 at tatalakayin natin ang bahagi 2 mamaya. Magsisimula sa mga gawa kasama si Philip at ang kanyang mga anak na babae. Sige, kaya't sisimulan natin ngayon ang bahagi 2 ng ating talakayan. Kung nais mong magpatuloy, maaari kang magpatuloy at sumabay sa akin. Ngunit kung sa tingin mo ay sapat na ito para sa iyo sa ngayon, tiyak na marami sa inyo ang makakaunawa, kaya't dito na tayo titigil at magwawakas sa isang panalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa mga dakilang bagay na ipinakita mo sa amin at nais naming makilala ka. Dapat huwag magmalaki ang matalino sa kanyang karunungan, makapangyarihan sa lakas o mayaman sa kayamanan, kundi ang tunay na pagmamataas ay sa kaalaman at pagkaunawa sa Diyos. Na ako ang Panginoon na nagtataguyod ng pag-ibig, katuwiran at paghuhusga sa lupa, sapagkat sa mga bagay na ito ako'y nalulugod. Kaya Panginoon, naisin naming magalak sa iyong mga kalooban. Ang iyong salita na ilaw sa aming mga paa, ilaw sa aming landas upang kami ay makabuhay, Panginoon, sa bawat salitang lumalabas sa iyong bibig, hindi sa ibang salita, sa ibang salaysay, sa ibang ideya ng ibang tao, kundi sa kung ano ang iyong sinabi. Panginoon, hinihiling namin ang iyong tulong at pagpapala sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.